Hello mga kawat idol. Babalik tayo sa ating pagbablog, video matagal na kasi hindi naman tayo palagi may ginagawa. So pag may ginagawa tayo hindi na natin binablog kasi common na lang din yung iba. Ito may share ako sa inyo, alternator problem. Galing ito sa Innova 2008 model na Innova E, manual. Sa problema may battery indicator doon sa dashboard, umiilaw na. Tapos hindi na nagkakarga ang baterya. Kaya natirik yung ating kaibigan. So pinunta natin. So ito, pakita natin. Share natin sa inyo kung makaroon ganito kayong problema. Innova, Fortuner, Hilux, pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang sila ng alternator, kaya ito share natin sa inyo. So ito ginagawa natin to para ano lang din, makakuha kayo ng idea. So pinal out na natin. So ang dahilan nito, ito mga kung nakita nyo buhatin natin. So ito pre-wheeling na siya ito. So, kahit ganun mo, sobrang lambot niya na. Kaya, umiikot lang yung belt, ang driving belt niya mula doon sa pinaka-crankshaft. Tapos, marami pang mga dinadaanan. Mahigpit yon kasi may mga tensioner yun eh. So, ito, nag-prevailing lang. Kaya, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nag-charge. Kaya, ang dahilan nito, hindi naman yung pinakabuong ng alternator eh. Hindi siya yung dahilan. Kasi, nakita natin visually checking, ito lang. So pinull out natin, dinala natin dito sa bahay. So ito yung dahilan, kaya tanggalin natin to. Pero bago yan, kung meron tayong mga impact, so kahit doon na mismo sa nakakabit doon sa makina, sa sasakyan, pwede lang i-impact. Ito lang naman to eh, number 17. So kung meron kong impact wrench, hydraulic man o battery operated, so ito, pero dahil wala tayo kaya pinull out natin to. So pero ito, so bago natin maano to, dahil sabi ko na may impact, hindi mo na kailangan nung i-pull out ito kasi ito lang yung problema. So isa din sa mga nagkukos ng ingay ng mga makina. Akala natin kailangan ng overhaul kasi piston na, hindi. Ito lang isa sa mga dahilan din. Tara, ano natin sa inyo, ibahagi natin sa inyo paano tanggalin to. So tanggalin natin to. Ito, may tanggalin muna tayo dito. Ito number 8 lang naman. So meron tayo ng mga dito. So chinik natin yung mga diode din. Okay naman. Ginamit natin yung analog tester. Meron din tayong tester dito. Okay na. Okay, so yung cover, tapos tanggalin din natin itong niya, pinaka tawag dito, carbon. So yun lang, tanggalin natin. Okay, so ito tanggal na. Tapos ito, may 4 na tornilyo dito. Ito isa, dalawa, tatlo, 4. So 8mm din yan, yung 8 lang. So napaluwagan na natin to. So 4. Kung maluwag na, pwede nyo na siyang lang, Phillips screw para mas mabilis. Tapos hilahin na lang. So yan, tanggal na yung 4. So para ma-release to, pukpukin lang natin dito ng martilyo dito. Itong portion na ito, hawakan dito. Dandahan lang para hindi din masira. So ito. So yun lang yung pagtanggal nito. O yun. So malambot lang dahil linagyan natin ng ganito. Lagyan natin ng W40 itong dito.
Kaya ibabad nyo na para maging malambot. So ito na iwalay na. So lilinisin natin mamaya to. Dahil wala naman tayong problema dito eh. So okay naman yung mga diode, rectifier, okay naman. So ito lang yung problema natin. So dito tayo. So hindi naman problema ang bearing kasi ano naman eh. Ano naman siya, wala. So ito kailangan tanggalin to. So nag-improvise tayo ng gamit. Ito, number 17. Tapos inano natin sa impact sa kaibigan natin. So natanggal. Kailangan kasi impact to eh. Pag hindi, mahirapan kayong magtanggal. So nagamit, improvise tayo ng pangtanggal 17. Tapos dito socket ilalagay. So natanggal na natin to. So ito na. Kasi pre-wheeling siya, tinan nyo, kita nyo, malambot. So, hindi dapat. So, natanggal na to. Yan. So, ito okay naman kasi wala namang ano eh. Check nyo rin. Kasi dahil natanggal nyo lang din ito, nagalaw nyo na. Check nyo na yung mga bearing, dalawa to eh. Ito sa harap, ito sa likod. So, okay pa naman. At ang itong mga original galing sa kasa. Galing mismo sa paggawaan, matitibay mga to. Kaysa magpalit kayo agad, ang mabibili ninyo mga replacement tapos mahinang klase, madaling masira. Kaya pag good pa naman yung naka built in doon simula sa company, huwag nyo basta palitan to. Ito kasi mabibili ngayon medyo mahina, madali masira. Pero okay naman, kita nyo yan, check nyo, wala namang wiggle eh. Yan. Saka tandaan nyo, pag sira yung pulley, kadalasan ito maitim. Itong pinaka-carbon, ng carbon dito, itong contact. So nilihan na natin to ng 1,000 para malinis. So malinis na siya. So ito nga yung problema natin. Ito yung pulley. So ang gagawin natin, dahil nag-canvas tayo nito, medyo mahal eh. Dito sa amin sa Pangasinan, medyo malayo tayo sa Kabiasnan kasi. Yung Kabiasnan, ibig sabihin malayo tayo sa syudad. Manila, Banawi, pinakamarami doon, mas mura yun doon. Dito, medyo malayo na tayo, Pangasinan tayo. Kaya mahal. So, nag-canvas tayo nito sa mga pwesto. Okay lang mahal kasi, ganun talaga pag negosyo. So, ito ay ang original nito ng pulley ng Toyota Innova. Ang pinaka-original sabi doon ng pinunta natin ay 4.5 yung original, yung genuine. May genuine pa yun sa term na ginagamit eh. Maliban sa original, may genuine pa daw, 4.5. Tapos yung replacement na ganito, 3,000. So, yun. Para hindi mabigatan yung ating kaibigan din, ang gagawin natin ito, ituturo natin sa inyo. Which is, okay naman. Ang principle kasi nito, parang kita nyo yung sprocket ng bike. Yung maliit, doon nakalagay sa likod. Pagka reverse, freewheeling siya. Pag forward, dapat kakapit. Dahil ito yung mag-iikot ng buong rotor. Tapos, kaya maglalabas siya ng kuryente. Pero ito, kahit reverse o forward, malambot siya. Kita mo. Dapat hindi ikot yan kasi nakalagay dito yung kamay ko. So, ang gagawin natin, may remedyo yan para hindi tayo magastusan. I-welding lang natin. So, ang gagawin, ito yung pinaka-cover ng bearing. Tanggalin lang yan. Tanggalin natin. Sungkitin lang natin to. Pwede naman sang sirain na kasi wala na rin to eh. So yun, ito na. Tanggalin lang. Ayan, tanggalin. Tapos pwede naman dito sa harap. Kaya tinanggal ko na yung sa harap. Pero hindi tayo basta-basta makapag-welding sa harap dahil andito na mismo yung pinaka-tornilyohan niya. So matatamaan ito. So posibleng hindi na sa matanggal ng tuluyan. So kaya kailangan tanggalin ito. Ito sa likod to, dito nakaharap. Ito. So, ang remedyo nito ay welding natin. So, ito ang ating welding. Welding natin. Yan.
Tapos kailangan itong portion na to dito natin ikabit. Okay. So, draw natin. Dito ba? So, natin welding natin. So, nag-on na tayo ng ating welding. So, ispat na natin to. Baka na natin, baka tumakbo eh. Okay, so pwedeng dito agad sa kabila. Tapos dito rin. Diba? So, dagdagan pa natin. Ayun. So, kita nyo na spot na natin. Inano natin ng welding. So, ngayon, ay hindi na siya basta-basta matatanggal. So, hindi naman. Sure lang na hindi malagyan ito ng ano sa gitna. Yung talsik ng ano ng welding. Kasi magiging kurso ng ano siya, hindi siya maipitan. So, dapat merong ganun. Nakalimutan natin ilagay. So, pero dapat. So, ito nakita nyo. Lapit natin sa camera. Yun o. So, welding na natin. So, problema kasi nito, nagpe-pre-wheeling lang eh. So, para hindi siya mag-pre-wheeling, kailangan ispat natin to. So, yun yung remedyo. Pero pag ayaw naman ng may-ari, sabi ng kaibigan ko, mahal. Sabi ko, pero may remedyo tayo dyan. Pinaliwanag ko. So, sabi niya, okay na lang. Mas maganda na yan kasi mahal din, medyo kamahalan. Tapos, labor pa, siyempre. So, may remedyo pa naman siya ito. So, yun lang. Paano remedyohan itong alternator pulley ng Innova, Hilux at saka Toyota. Pag pumayag yung may-ari, pumayag kayo na i-wheel ispat lang, i-ispat yan tapos gagana na ito. So, hindi na natin ipapakita yung pagbalik. Ito lang yung pinaka ano natin, pinashare natin sa inyo, yung alternator na hindi nag-charge. Ang problema ay alternator pulley. So, ito lang. So, ispat lang. Okay? Yun mga guys, na ano na natin. Tawag dito. Nailagay na natin. So, ito. Kabit na natin tapos ilalagay na natin dun sa sasakyan. So, ito kita nyo. Ito lang ginawa natin. Di ba kanina yung parang pre-wheeling siya. So, ngayon, kahit kaya hindi na magastos yung may-ari. Kita niyo yung mikot. Ano? So, hindi na siya nag-pre-wheeling dahil in-spot natin yung alternator pulley. So, yun lang yung paraan kung ayaw naman bumili ng may-ari. So, may paraan pa naman kung wala, lalo pag walang pera. Medyo may kamahalan din. So, ispat lang, tanggalin to. Tapos, ibalik lang din. So, ang bearing, hindi naman natin balitan kasi good to naman. So, ikasasalpak natin to. So, yun lang mga kabat-idol. Salamat sa inyo pong pag-subscribe at medyo tagal-tagal tayo hindi nakapag-upload dahil busy tayo. So,
Salamat, and please subscribe and click the notification bell para sa ibang mga video pa natin na mai-share sa inyo. So, salamat po. God bless.